Another day, another bike. Today, nandirito po tayo ngayon sa Carmona Racetrack para mag-test ride ng mga bagong labas na motor ng Bajaj Philippines. At isa nga po rito ang ating re-reviewin ngayong araw, ito pong Bajaj RS200. Grabe, napaka-porma nito at astig ng kanyang body and design. Siguradong magugustuhan nyo ito. Ano nga ba yung nabago rito po sa bagong Bajaj Pulsar RS200? Yan ang ating alamin ngayon. Tara! Ang lupit po pala ng physical appearance nito pong pinakabagong Bajaj Pulsar RS200. Grabe, dumating na po ito pong pinakabagong version 2. So ito na po yung inyong pinakahihintay. Silipin po natin, ito pong kanyang main headlight. Meron po siya ritong bilog na dalawang projector lights para sa kanyang high beam at low beam. Para pong kwago na robot yung kanyang dating, no? Napaka-astig. At meron po siya ritong LED na parang kilay, no? Daytime running light niya po yan, o di ba? Parang tao, may kilay, no? Ang bangis ng kanyang dating. At meron po pala siya ritong spoiler dito na gray color. At located naman po rito sa magkabilang gilid, dito pong kanyang mga LED na turn signals. May decals po pala siya na red color dito sa gitna. At clear color naman po ito pong kanyang windshield. At ito pong kanyang mga side mirrors, dahon type po ito. At ito po pala ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension, equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na black color. At mayroon na po itong ABS, naka-dual channel po ito, meaning to say, mayroon po siya rito sa harapan, mayroon din po siya doon sa likuran. So isa po yan sa kanyang base safety features. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70/17. Tubeless na po ito. Mapunta naman po tayo rito po sa itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Naka fully digital po ito at nandirito naman po sa magkabila ito pong kanyang mga light indicators at mayroon po siyang 2 button selector dito sa ibaba. Napansin ko lang, nagkaroon po pala siya rito ng carbon finish, no? Astig ng kanyang dating. Dito po sa bandang ibaba, mayroon po siya ritong USB Type-A port. Wow! So ito po, ready na po siya pang travel, no? Pang long rides driving purposes kasi nga po, mayroon na po siyang built-in na USB Type-A port. So pag may dala po kayong mga action camera, mobile phones, malulubat na sa haba ng biyahe, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge anytime, anywhere. At ito po pala ay gumagamit ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam. Meron po siyang additional button selector dito. Yung kanyang turn signal selector at yung kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong engine kill switch at electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip. Black color po, ito pong kanyang clutch lever. Ganon din po ito pong kanyang front brake lever. At ito pong kanyang fuel tank, ayan, no? Napaka-bulky po nito. Black color po siya, glossy finish. Tapos meron po siyang gray color dito na fuel tip cover. At may nakalagay naman po rito na Pulsar na 3D emblem na chrome color. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 40 km per liter. At ngayon naman po ay sasakyan natin ang pinakabagong Bajaj RS200 para may pakita ko sa inyo kung gaano nga ba kataas ang motorsiklo na ito. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman. Kaya komportable pa rin po ito para po sa mga tulad natin na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin, ay kayang-kaya naman po itong i-maneuver at mabot na mga 5'4" and above. Ito pong kanyang upuan, ayan o, ang astig ng dating, parang diamond shape, no? Tapos, mas mataas po ng bahagya, ito pong ating back rider seat. Parang ang maskulado ng pagkakadesenyo, no? Malambot po ito pong kanyang upuan kaya komportable po itong sakyan. Itim naman po ang kulay nito pong kanyang seat cover. At ito po palang kanyang extension cover dito sa kanyang fuel tank. Hanggang rito sa dulo yan. Nagkaroon po siya rito ng parang arrow na honeycomb grill design. Nagkaroon po pala siya ng winglet rito na V-shape design. Tapos meron po siyang carbon finish. O, di ba? Ang bangis ng dating. May nakalagay naman po rito na Race Sport na decal. Nagkaroon din po pala siya dito ng engine extension cover. Ayan, o. Tapos may nakalagay na decals po rito na 200. Which is yan naman po yung kanyang engine displacement.
Ito pong kanyang engine cover ay parang matte brown, yung kanyang kulay. May nakalagay naman po rito na Bajaj. Yan naman po yung kanyang brand name. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. Mayroon po itong side stand na tubular pero wala po itong center stand. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating rider at back rider. Alloy po ito na black color. Alloy na din po pala ito pong kanyang mga braces. At ito pong kanyang side profile, may makikita tayo rito sa bandang itaas na RS na decal. Nandirito po pala located yung kanyang grab bar. Ayan, oh. Angas ng kanyang dating. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po pala ay gumagamit ng monoshock absorber with Netrox canister o adjustable po pala. Ito pong kanyang rear suspension, no? Ito yung talagang reliable kasi nga malalaro mo yung kanyang bouncing performance. So maganda yan pagdating sa mga long rides driving purposes. At ito naman pong kanyang swing arm ay metal rin po ito. Meron po siya ritong chain protector, meron po siya ritong mudguard. At bukod dyan, di pa natatapos dyan, mayroon pa po siya ritong tire hugger, o di ba? Kompleto po yung kanyang protection pagdating po sa mga dumi at putik pagdating ng rainy season. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Wow, kakaiba to. Ito po pala yung kanyang bagong design ng kanyang brake light, oh. Full LED na po yan, kaya maliwanag yan, araw man o gabi. Meron din po siya ritong plate light. Meron siyang additional rito na light reflector. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, equipped po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. At gaya po ng sabi ko sa inyo, naka-dual channel ABS. So mayroon po rito sa likod, mayroon sa harapan. Yung iba po kasi, harap lang po yung kanilang ABS. So ito, kumpleto po yung kanyang safety features. Itim po ang kulay, nito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 140 by 70-17. Tubeless na po yan. At ito pong kanyang exhaust pipe, ang pogi rin, no? Ang cute ng kanyang dating. Black color po itong kanyang body. Black color din po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. Metal naman po pala na black color ito pong kanyang foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 199.5 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 24.1 HP at 9,750 RPM. At ito po ay nakakapagbigay ng maximum torque na 18.7 Nm at 8,000 RPM. At ang presyo po ng Bajaj Pulsar RS200 ay nagkakahalaga po ito ng 133,888 pesos. At para po pala sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong ating pinakabagong motorsiklo, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream motorcycle. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o do kaya helmet, at kung nagustuhan nyo din po ito pong aking riding jersey ngayon na gawa ng premium gears, ay available na po ito ngayon. Ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.